Ay, dito ka. Father's Day po ngayon. Oo nga, Father's Day. Kaya nga ho kami nandito. Kami ay napakalayo. Ayun na. Wala na. Oh. Hi kamuhay! Sadi na kami sa Batangas. Ay, hi kayo kasi sadi na ka tayo sa Batangas. Nay, magkano yan, Nay? 100. Lahat na po? May nabili na ako, ma. May nabili na daw ang anak ko sa'yo. Oh, sige na. Okay na ho kami niyan. Aming mga baby. Wow, ang ganda mo ngayon ni. Bili ko rin damit Dab, Happy Father's Day, Miguel. Nag-iisa si Dini ngayon. May mga gulay din pala dito, no? Ay, ang sarap niyan sa yuti. Sa yuti. Ay, pag may talbos ng sayuti, parang sa Baguio rin lang. watercress. Mhm. Patot. 350. Bilhin mo na, dam. Makakawalan mo pa yan. Tay, ang cute nito, Tay. Ganda, oh. May ano pa po yan? Walang discount, kuya. May 50% pa daw. Kuya, Yan nakatabit po. kaya Ah, pwede itong bukatan. Sukatin, sige. Dito yun. Matanggal yung ano. Upuan. Hindi mo muna kasi. Excuse me. Are-are ka? Opo. Ning, ganda, Ning. Parang walang sapatos sa Manila. Ay, ang sarap nito. Kuya, magkano? 100 ma'am, saan takal dito? Dito. Gusto mo magluto nito? Maliliit? Yummy. Ito ang masarap. Kaso di pa kami pauwi eh. Mamaya na ako bumili. Oy. Oh, ang sarap. Ayun. Parang tuyo sa hipon. Ano lang yan? Natamag. Papula. May tinapay din pero dito pinag-umi. Bili natin sa babang bulaklak. Ayun o. Sarap. Ayan na. May misa na. Padre Pio. Uy, dito tayo. Dito tayo. Shh! Uy, dito tayo. Uy, dito muna tayo. Iharap mo to dito, Be. Dito tayo lahat. Pa, dito na ata tayo. Saan ang misa? Doon? Doon ang misa. Tara, doon tayo. Doon tayo sa isang simbahan. Pag-iyak ko. Palakasan ng buwan. Ligtas sa lahat ng mga sama. Yan po ang hiling ko. Tapos, sapat mo. Ang makasakit. Ang anak ng anak ko. Tagalin mo.
Alas 7 siguro ang pusa ng misa dyan. Oh. Mainit dito, doon tayo banda. Dito na. Ayun pala ba? Kuya, hinarap po ako nito. Mm. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawabi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon ang Diyos ay makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon. Ito malamig ang poon. Sapagkat ililigtas niya ang mga aking mula sa kanwa ng mga gumagawa ng mga kasama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga kapatid, parang ako iba, kasampay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal ng templo, matindi sa malooban mo, sa aking buwasan, paghamak sa iyo. Tanghali na tayo nakarating kaya hindi tayo nakaano doon. At sa lalakad, ako'y gagawin. Sa iyo, O Poon, sana'y iligid. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakila, pag-ibig sa akin, ang iyong pangako, pagtubos ay sundin. Poon sa buti mong pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y iligid. Sa pagkakabagay, Ayan, magaling ka. ako ay iligid. Pagalingin na. Pagbalik natin, magaling ka na. Noong last year, pinanatan natin si Papa mo gumaling. Ngayon gumaling na. Sila ay Ngayon si ate mo naman. sa laki ng tuwa. Ay, gumaling. Ng Diyos ang may kailangan. Before ko pinapun, di nalilimutan. Ang Diyos ay pumili ng langit at lupa, maging karagatan na roong tinakal. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang karating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay hindi hamak kaysa sa pagsuway ni Adan.
Totoo ang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ng agad. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Yesu Cristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nandun ka sa dalig. Sumainyo ang Panginoon At Sumainyo. ang mabuting balita ng Panginoon. Nagpuan pa lang pala mo na. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Huwag kayong walang natatago na di malalantad o naniniling na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo bilang malahan, kaya huwag kayong matakot. Higit kayo na mahalaga kaysa libo-libong manok. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilatin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Huwag kayong matakot sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga tao. Ang ating Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito, bakit po ba niya sinabi iyon sa mga apostol? Kasi kapag hayuin na niya ang kanyang mga apostol, nagpapahayag ang mabuting balita sa mga tao, yun nga lamang, binigay niya ng warning ang mga apostol. Sabi niya, kayo ay uusigin, kayo ay hindi magiging Ganito lang sikat, ang gusto ko mangyari doon sa kay Matthew. malamang ay kayo ay Pagtitindahan, tapos lalagyan is still matin sa ibaba. Yung Ang parang takot, tinuwag lang. mga kapatid, Yung kalahati. yan po ay response ng katawan. Response ng katawan sa imminent danger, sa physical danger, kalimitan. Pero, Ayun gusto ko parang high ceiling doon. Tapos lalagyan is still matin, kung no? yun ay sinasabi sa Tapos atin lalagyan ngayon, natin ng mga kung ano-anong tindahan, wala no? namang imminent danger kung physical danger. Ganyan gusto ko gawin muna kay Matthew. Kaya naman, isipin po ninyo, Tapos kung lalagyan dito ko sa lang Jesus ng mga ngayon tindahan sabihin ng sa mga atin, huwag kayong matakot sa mga tao. Kasi ipapahayag natin ang salita ng Diyos. Pero bakit parang nakakatakot Pinakain ng kami? anay, ginawa na Ito yung mga namin. dahilan kung bakit tayo natatakot. Inispray na yun ni Papa mo. Grabe Rejection, ang anay doon. Yung ginawa ng Papa Gibinto ngayon. May anay na fear, agad. di ba sabi, Ginawa ni fear, Bunggoy. yan ay response ng katawan para ikaw ay mag-survive. Yun nga lamang, kapag ang tao mas binibigyan ng bigat o ng kahalagahan, Ganyan yung ano, ang damit ni sense Ading of nung belonging, Tapos sasabihin nila nagkakaroon ka na ng tagal takot na ganito. nababagal. Kasi ang Nagkakatagal tao, gusto po natin mag-belong tayo sa isang komunidad. Gusto natin hindi lang tayo belong sa pamilya. Gusto natin belong tayo sa barkada. Gusto natin belong tayo sa trabaho. Gusto natin belong tayo sa eskwelahan, etc. etc. Kaya Maganda naman, na yung sa public. kaya tayo natatakot, rejection, kasi nga
ang ating pananampalataya ay pisikal. Sikat na inaaway. Sikat na tinatry it is true. Sikat na tinatry na sabihin na ang pananampalataya hindi okay dahil punong-puno naman ito ng hipokrito. Ito ang sinasabi sa ating pananampalataya. Kaya naman, Oy, Chindi. kapag ipinahayag Baka maputol ni Chindi ang kandila. ang inyong paniniwala sa pagiging Romano Katolik, may konting takot. Bakit? Baka mawala ang, baka hindi ka na maging in sa iyong barkada. Baka hindi ka na maging in sa inyong mga kasama na ang nakikita palagi sa internet, yung makikita nilang kasiraan ng pagiging Katoliko. Nare-risk po natin ang maging misunderstood tayong lahat. Nare-risk po ninyo na tayo maging kulugan ng mga tao. Nare-risk po natin na tayo ay unti-unti tanggalin sa grupo. At yung social pain na iyan, yan po ang nagdadala sa atin ng fear, ng takot. Takot ng rejection. Pangalawa, meron po isang takot. Takot po tayo sa judgment ng tao. Bakit tayo nagkakaroon ng judgment? Tayo ng takot sa judgment. Kapag pinahahalagahan natin opinion ng ibang tao. Opinion ng ibang tao na hindi naman nagpaaral sa inyo, na hindi naman nagbibigay sa inyo ng pagkain, na hindi naman nagpapatulog sa inyo sa gabi. Binibigyan natin ng palagahan ang opinion nila. Kasi po, Hawak ko matupo ko dito. marireject po talaga kayo. Kapag ginawa ng kabutihan, kapag pinili mo si Kristo, kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos ilaw. Kapag pinili ka ang kabutihan, malamang sa malamang, maiilawan yung nasa dilim. Mabibigyan pansin yung gumagawa ng mali. At yun ang makakapagpagawa ng mga opinion ng ibang mga tao na itong tao ito napakapinyo. Hindi naman natin inaano sinabi pa yung aming ginagawa. Magpapakabuti yan tuloy, kita na mali ang aming ginagawa. It makes others uncomfortable. If you do something good, ikaw ay nagtatrabaho for instance, meron po ang kilaya ng nagtatrabaho po sa gobyerno. Nagtatrabaho sa gobyerno. Kapag sinabi mo po, usong-uso sa kanila yung under the table, kapag pinpoint out mo sa kanila iyon, ang sasabihin nila, hindi mo kasi alam yung pinagdadaanan ko. Ako ay single mother, ako ay single father, ako ay ganito, ako ay ganyan. Hindi mo alam yung pinagdadaanan. Kaya imbis na i-point out mo na ito ay mali, ito ay korupsyon, ang sasabihin pa sa'yo, papamukha sa iyo, na ikaw yung mali. Ikaw pa yung mali dahil pinapakita mo kung ano ang tama. Na dahil dito, makakasira ka sa relationship bilang co-worker. Kapag co-worker, siyempre kasama sa trabaho, baka mamaya kung ano pang sabihin siya, siraan ka pa niyan dahil ikaw ay naging killjoy, dahil ikaw ay duty-duty. Kaya nagkakaroon tayo ng takot. Itong kinalamok to, hindi naman yun siya takot, pero talaga kapag itinuwid mo ang mali, kapag pinapakita mo kung ano ang tama, ito pa nga ang mali. At hindi ka na pinapansin. Kaya kung anong mahalaga, kung mahalaga sa inyo, yung relasyon na yun, yung pagiging komportable, yung oportunidad, yan ay masasakripisyo mong lahat kapag pinili po ninyo ang tama. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, sinabi ng ating Panginoon 3 beses, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang dapat pala natin katakutan, yung bumamatay ng kaluluwa at katawan. Kaya ang dapat natin takot, imbis na rejection, imbis na judgment, imbis na loss, dapat ang takot natin sa Diyos.
Hindi naman ibig sabihin na takot tayo sa Kanya. Tayo ay parurusahan. Ito'y tapat na mayahan tulad mo sa isang takot ng anak sa kanyang magulang. Respeto. Respeto na kinikilala mo, kinikilala ninyo ang kadakilaan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. At dahil kinikilala mo ang lahat ng iyon, nakaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Dahil pa man ang mangyari, andyan ang Diyos sa ating likuran. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, yung pinakahuling takot, yan ang dapat natin pahalagahan. Fear of the Lord. Yan po ay gift of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, magandang tanungin ang ating sarili. Ano po ba ang ating pinahahalagahan? Ano po ba ang ating pinahahalagahan? Yung mabilong tayo, yung opinion ng iba, yung mga oportunidad o mga relasyon na mali naman, o ang ating Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Magsigay tayong lahat, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa kasamang mga pangyayin sa lahat, nanawa ng langit At lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, ang Diyos, Panginoon nating lahat. May kapag-awa ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpanganak Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nagkinaroon ng mga yumaw. Tatlong araw na buhay na muli. Ikat sa langit. Narito ka na ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. At sa mga matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang Katolika, sa katawaran ng mga kasal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag ng Diyos ang kanyang presensya sa pagtitipon natin dito kung pagkakaisa natin tulog sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ang ating tutugon sa bawat panalangin, Panginoon, kahabagan mo kami, dinggin. Kahabagan mo kami, dinggin. Idinatag ni Kristo ang ilang simbahan na siyang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa sanglibutan. Nawa kabayan ito ng banal na Espiritu upang buong tapang nitong ipakilala ang aral ni Kristo. Dumalangin tayo. Panginoon, tingnan mo kami, dinggin. Niloob ng Diyos na makilala siya ng sanglibutan. Nawa, sa pamumunan ng mga hinirang na tagapangulo ay maakay ng mga bansa sa pagkatakot at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Dumalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo kami, dinggin. Kinakalingan ng Diyos ang mga taong dumaranas ng pagkurusa. Nawa ang katatagan ng pananampalataya ni Elias ay natularan nila. Dumalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo kami, dinggin. Tinatawag tayo ng Diyos na maging kasangkapan niya. Nawa buong tapang natin may pangalala si Kristo sa ating buhay. Dumalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo kami, dinggin. Ang mga butihin, nawa makapagpalambot sa iyong kalooban ng pagdulog na ito ng sambayanan na buong kaigit na sumasampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga paglandog ng sobre, pag-iulog na naman po sa Diyos. Madan Maria. May nag-aabang. Sa iyo, Ama, ang
Madalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin na balikan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanglayan niya at banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong pagtulong sa amin. Sa dulot na ba ng magkakalisaya, Panginoon yung kapag-alay ng iyong kinalulutan. Mapwes ang hangin, ano? Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Kilala namin ang kabanatayan ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga sinasalamat. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa ang para sa lahat. Ayan, babas-bas mo. Sa atin nandoon. Ang ilang pagpapatalo ng mga nakakasala sa atin. At huwag mo kami magpapatalo Sa tukso. At adyaw kami sa lahat ng masamaan. Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ko, itinalangin ng Panginoon sa atin ngayon. Iyon sa mga salat at sa Espiritu Santo, na parang sa una-una at magpasawalang hanggan. Ilang sinasalamat sa sabi ng Panginoon. Mapasaan mo ang Panginoon. Sundin ang loob mo sa lupa ng para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa aming araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Pagkawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami Iyon kami sa lahat ng masama kami. Puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Ikaw pinagpala sa babae lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Sama sa Espiritu Santo, kapang sa unang ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa ng parasunan. Bigyan kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Tawarin kami sa aming mga sala. Pagpapahawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag kami ipahimpot sa tukso. At bigyan kami sa lahat ng masama. Bago po ang final lesson, gusto ko lang po ipakilala sa inyo a word of caution. Ngayon, lalo higit ngayon, marami na tao po dito sa shrine. Nagkakaroon po kasi ng natawan o mga nakaraan mga araw, hindi lang po mga araw sa buwan na po. At ito po ay ginagawa ng mga grupo, mga masasamang loob, organized po sila. Sila ay mga babae, lalaki, sinasama pa ang mga bata. Sinasama pa nila mga bata para sila ay makapag-distract sa mga pamilya at yung mga unsuspecting members ng family ninyo, makukuha na lamang na mga necklace, bracelet, o kaya yung mga wallets po ninyo sa bag, o yung mga cellphones po ninyo kapag ginagawa. Kaya ngayon po mga kapatid, please be mindful of your belongings po. Mag-ingat po tayo. Kapag meron po kayo nakikita ng mga suspicious na persons, pwede po nyo po i-report sa mga gwardiya po na nililipod po sa shrine. Delikado po ngayon kasi po yung isang beses po, kilala po po mga guard na nahuhuli na caught in the accident. Pero isipin po ninyo, maghapon po sa shrine dahil daming tao. Kapag napagahalagaan na sila ay uuwi, ay di pala uuwi, kundi lalabas ng kapalit ng damit, babalik na ulit dito.
Kaya mag-ingat po tayo. Gumagamit minsan sila na aware po sila sa CCTV, kaya gumagamit ng pangaypay para takluban ang kanilang gagawin na masama. Pero kita naman sa CCTV. Pero mga kapatid ha, hindi po ingatan ang inyong mga gamit dahil kung meron tayong mga followers. Yung mga cellphone, huwag nyo lamang po ilalapag kung kayo nagpipicture-picture after the mass. At kung saan po dito, hindi basta-basta po ilalapag kasi kung hindi pa yung grupo, baka naman matutsulungan po ang iba dahil sa naging panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Malalim kayo ng ating makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Naglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat Sa Diyos. Pajuro Diyos muna. Mahalo na yung tinapay. 12. Oh. Sa endo po garan oman one. Puto-puto. Puto-puto. 12. Gurutom na po. Kanina pa tayo bumabiyahe. Ang lumi nila ka ano. So sobrang dober kami sa lumi. Gusto mo, Ning? May egg pa yan. Sinaing na tulingan. Pawag ka Boy, may yan. sinaing na tulingan dito, boy. Mm. Medyo maalat. Kaya hindi ko inano.